Longdicat mga vlogs nga pala at eto ang test ride natin sa Yamaha NMAX. At nandito tayo ngayon sa may perimeter, sa may SM Clark Tarlac ang biyahe natin ngayon. At ite-testing natin kung gaano pa talaga ka-comfortable ang mga NMAX. Unang-una ay sa sitting position, talagang para ka lang nakaupo sa may upuan. Hindi katulad ng sports bike natin na Sigma 250 na yuko ka talaga. Next naman is yung shocks. So inaasahan ko na mas maganda yung shocks niya, pero sa nararamdaman ko ngayon yung alog niya, ramdam ko pa rin para walang pinagkaiba sa sports bike natin. Well, alam naman natin na yung mga sports bike maalog talaga sila, pero hindi ko inaasahan na kasing alog niya lang tong NMAX. Pero ang maganda dito, dahil hindi ka nakasubsob sa may manibela, hindi rin ramdam ng kamay mo yung alog. So, speaking of manibela naman, as in wala siyang vibrate. Wala akong nararamdaman halos. Ang nararamdaman ko lang dito yung halimbawa pag ganyan, mayugyug na talaga dahil sa may road condition natin dito sa may Pilipinas na napakagrabe nga naman talaga. Pero kung vibration talaga yung pag-uusapan, wala eh. Wala akong nararamdaman, napaka-smooth ng engine niya. Doon kasi sa may Rusi Sigma 250 natin, siguro mga 70-80 pa lang, nararamdaman mo na kaagad yung vibration sa kamay mo. Talagang mangangawit ka doon at mamamanhid yung mga kamay mo. Pero dito sa NMAX, grabe, ang sarap. Napaka-comfortable sa may kamay. Talagang hindi ka mangangawit dito, hindi mamamanhid ang kamay mo. Kung makikita nyo dito sa may kaliwa, ayan na yung mga ginagawa nila, mga trend na magdudugtong mula Tarlac papuntang Laguna. Diba? Napakasarap naman nun. Siguro mga 1 hour lang daw yata na gabiyahin. I'm looking forward for it, pero sabi nila mga ilang years pa bago matapos yan. Talagang naninibaga ako dito sa NMAX kasi sa mga sports bike nasa harapan mo yung tangke. Isa pang napansin ko dito is yung preno niya, ang bigat sa pakiramdam, pero kunting galaw pa lang ng lever niya, pumipreno na kaagad siya. At saka maganda dito, kahit isagad mo yung preno sa may harap, meron naman siyang ABS, kaya hindi ka mag-skid dito. Kapag pumipreno ako, lakas niya. Kaya dapat smooth lang, konting touch lang ng preno. Inaasahan ko meron siyang stop and go technology tulad ng Aerox 155, pero wala eh. Sa mga hindi nakakaalam o mga hindi familiar sa stop and go technology, meron kasi mga motor na kapag hininto mong sa traffic, for example ganito sa crossing, around 20 seconds biglang mamamatay yung makina. Pipigay mo lang yung throttle, mag-go na siya. Yun ay para makasave ng gas. Patayin ko muna siya para hindi tayo nagsasaya ng gas. Sorry guys. So yun nga, pag i-start mo siya, kailangan mong pigain yung brake, tapos push start. Nakalimutan ko. Naghihintay yung mga ibang motor sa likod ko kanina. Sorry. Halos hindi ko marinig yung makina, pero feel mo pa rin yung power niya kapag binigla mong ganun. Halimbawa nasa low speed ka, pero pag ganito mga 40 biglang mo pipigain, hindi mo na ramdam masyado yung acceleration niya. Hindi ko alam, baka mabigat lang talaga ako. By the way guys, ako ay 83 kilos, 5'7", mukhang hinihingal yung NMAX sa akin. Yo, what's up? Oy, naka-NMAX din yun, no? So uso mo sa mga NMAX ngayon, no? Lalo na sa may mga middle age man, yung mga 40 plus. Sikat siya sa mga medyo may edad na. Ang akala ko, sobrang comfortable niya. Well, comfortable siya, pero para sa akin hindi enough eh. Kapag ganito, asfaltado yung kalsada, smooth lang siya. Pero pagbabalik na tayo sa may mga kalsada na sementado, ramdam ko na yung yugyug niya eh. Hindi ko sure kung tama ba tong ano,
Yung gas niya parang hindi bumababa. Taan lang. At welcome dito sa mahal kong Tarlac. So nandito na tayo sa may Bamban Tarlac. At maraming mga bundok dito. Same sa may Kapas. Nandito yung mga Aita communities. So yung mga bundok-bundok na yan, nakadikit na yan sa may Mount Pinatubo. Ano nangyari sa may kalsada na to? Ba't ganito? Hindi ko alam kung bakit dito ganun sa Pilipinas, no? Yung mga kalsada medyo okay pa, baklas sila ng baklas, tapos gawa ng gawa, no? Pero ang dami yung mga pag sa may mga probinsya, well, yung mga ibang bayan na wala pang kalsada talaga, talagang rough road, mga lupa at saka bato-bato, ba't di nila inaayos-ayos na? Ganito, hindi pa nasisira, ginagawa na agad. Pero dito sa Tarlac guys, yung mga national highways namin dito maganda. At saka marami naman kami mga farm to market road. So kahit mga bukid-bukid dito sa Tarlac, karamihan dyan mga may kalsada na. Ayun, full tank pala siya. So nabawasan na pala siya dito. Akala ko, tinitignan ko kasi nasa gitna meron triangle dito. Akala ko, ayun yung indicator niya. Yung pala, yung bars, okay. Ito yung isa sa pinaka gusto ko dito, yung oras. Nakikita mo siya. So alam mo kung medyo nalilate ka na sa may trabaho, or uy, may oras pa pala, pwede pa ako mag easy mga ganun ba. Hindi yung madali ka lang na madali sa may buhay. Ang pangit lang yung kapag late ka na, tapos nakikita mo yung pa yung oras, tapos nagmamadali ka. Wag naman ganun. Chill ride lang tayo. Malate ka na sa trabaho, basta buhay ka. Sana all may OBR. So mga banking-banking na to, medyo nakakatakot kasi wala ka pagsasabitan ng legs. So sakto lang yung overtaking power niya. Okay na okay dito sa highway. Hindi siya ganun kabilis, pero sakto lang para overtake. Diba? Hindi mo na kailangan ng sobrang bilis na motor dito sa kalsada. Hindi naman talaga ginawa pang racing tong motor na ito eh. Ay, may natabihan tayong isa pang NMAX dito. Napapakambyo yung pa ako. Napapakambyo yung pa ako kahit wala namang kambyo. Nung una-unahan tayo ng legendary smash. Legendary smash. Legendary smash. So nagastos natin na is 210. So 200 pesos, walang paki-mode. Ibig sabihin, hindi natin tinitignan kung gaano tayo kabilis, o hindi natin tinitignan kung gaano tayo kabagal. Basta ride lang. So napaka-unreliable ng fuel economy niya. From 30 plus, nagja-jump siya ng 90 plus. So doon pa lang alam mo nang unreliable yung computation niya. So isipin nyo, 200 pesos mula dito sa may Ramos Tarlac papuntang Clark, Pampanga, balikan. Napakatipid nun. At yan ang test ride natin sa Yamaha NMAX. Napakagandang motor, napaka-smooth na makina at napakatipid sa gas. Pero para sa presyo niya, para sa akin lamang ang Aerox ABS version sa technology at design. Well, kanya-kanyang taste tayo. Well, parehas naman silang maganda. Well, kayo, Aerox o NMAX? Mag-comment naman kayo kung alin at bakit. Shoutout nga pala kay Batang Kalye. Parati ako nanonood ng mga motovlogs mo noon. And thank you sa pag-subscribe. At kung nagustuhan nyo ang video na to, at kung mahilig kayo sa motor, pa-like, comment at subscribe naman guys. Hanggang sa susunod na video mga kapusa. Lodi Cat Motovlogs. Peace out.